Madalas na kwento sa mga pelikula ang instant na pagyaman dahil daw sa pagti-treasure hunt. Pero may ilang Pinoy treasure hunters na kakaiba ang diskarte dahil ang gamit lang nila, magnet. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Pag sinabing treasure hunting, kadalasan paghuhukay ang unang pumapasok sa isip natin. Pero, alam niyo bang may iba pa palang paraan ng pag-treasure hunt? Sa maliit na community ng mga treasure hunters dito sa bansa, may iba't ibang diskarte sila para makahanap ng nakatagong kayamanan. Ang isang nakilala kong treasure hunter, magnet ang ginagamit sa paghahanap ng treasure. Pero syempre, hindi lang basta-basta magnet ang gamit niya. Ang tawag dito, neodymium. At kaya nitong bumuhat ng hanggang 100 kilo mula sa tubig. May mga specific kilos na kayang buhatin yung mga magnet. Naka-specify naman siya kung gaano kalaki or gaano kabigat yung pwedeng makuha ng magnet na yan. Sa tabing ilog at mga tulay sila namimingwit at kadalasan, mga coins at lumang welding rods ang kanilang nakukuha. Pero hindi mawawala ang tsansa na may iba pa silang mga bagay na makuha sa magnet fishing. Kaya tuloy lang sila sa pagbabakasakaling makabingwit din ng treasure. One time sa Pasig, sabi sa amin ng mga tao doon, "Sir, baka may makuha kayo dyan mga baril." Kasi tinatapo na lang dyan. Akala namin makakakuha kami ng mga ganun. Nakakatulong din daw sa pagbabawas ng kalat ng kanilang ginagawa. Pag may mga namamagnet kasi silang bakal na basura, hindi na nila ito binabalik sa tubig. Kapag valuable, tinatago, sir. Kapag yung mga hindi, nilalagay namin, sir, sa talagang basurahan kung saan talaga siya designated. Para sa mga gustong subukan ng magnet fishing, payo nila, dapat may safety gear ka at kailangan magpaalam muna sa otoridad para iwas trouble. Nagpapaalam kami, sir. Minsan, kung wala talaga yung mga tao doon or yung mga namamahala doon, minsan nagpapaalam ko sa mga nakatirang na malapit doon kung pwede kami, kung allowed kami o hindi. Kanya-kanyang paraan ng mga tao para makahanap ng swerte. Pero ano man ang iyong ginagawa, mag-ingat lang din para hindi malagay sa alanganin ang iyong kaligtasan. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang magnet fishing dito sa Pilipinas. Kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, yung nakilala mong treasure hunter na si Mr. Henry Abad, no? Gaano siya kadalas mag-magnet fishing? So, Pops Jay, ang kwento sa atin ni Sir Henry, no? Usually every week, no? Every weekend, nagma-magnet fish siya. So, pero kasi hindi ito yung full-time job niya, no? Meron pa siyang day job. So, ito Parang hobby ba hobby yan? niya to, hobby niya. So, pero medyo nung bata pa raw kasi siya, and very interested na rin din siya talaga sa ganitong types ng paghahanap. Pagte-treasure hunt. Pag-treasure hunt. No? Kakaiba, no? Ano ang nagkumbinsi sa kanyang gawin ito? Dito kay Kuya Henry. Oo. Pops Jay kasi, no, yun nga, bata pa lang siya, very, malakas na yung hila sa kanya. Pagdating dito sa pag-treasure hunting, no? Tapos na-discover niya na, bakit? Ngayon na medyo matanda na siya, medyo, syempre, yung trabaho, medyo nakakapagod din, na eto, naging outlet niya, itong pag-treasure hunt, no? Na, baka, yun nga, nagharap din siya, baka just in case, makakuha rin siya ng mga jewelries, yung mga importanteng mga bagay. At nabanggit mo rin, Ivan, hindi rin ganun kalayo ang kanyang dinadayo, no? Yung mga karatig na probinsya, halimbawa, o minsan dito mismo sa Metro Manila. Tama ka dyan, Pops J, no? Yung grupo ni Sir Henry, within Metro Manila or malapit lang dito sa Metro Manila. So, isa nga sa dinadayo nila is Montalban, Rizal. Okay. No, maraming bodies of water sa Montalban, Rizal. No, so, madalas dun sila nagma-magnet fish. Yung isa pang pinupuntahan nila is yung dito sa Manila, yung sa Pasig. Then, dito sa Marikina River. At may mga examples na ba siya na nakuha na parang maituturing na treasure? Ha? Meron bang notable na fish itong si Henry? So, Pops J, yun nga, parte ng treasure hunting yung paghahanap talaga ng treasure, ang problema, makakahanap ka ba kaagad ng treasure? Zero pa rin, wala Zero pa rin. So far, Pops J, ang nakukuha ni Sir Henry, madalas is puro coins. No, maraming coins siyang nakukuha. Kadalasan, mga modern coins, yung mga binabato. May kwento nga sa atin si Sir. May value naman ba yun? May value naman, Pops J, pero syempre, ipapa-check na pa
kasi kailangan pa i-grade yung coins. Oo. Marami pang proseso para Correct. malaman talaga kung magkano yung value mismo ng So coin old na yun. coins, gano'n. Ano pa yung mga typical na nasusukit Nasusukit nila. Na magnet. Oh. Ayun, Pops J, isa nga dito, sadly, madalas talaga nilang nasusungkit sa ilalim yung mga lumang welding rods. Oo. No, yung mga ginagamit sa construction. Nako, basura. Ayun, basura nga, Pops J. Oo. Medyo, yun lang, Oo. nakalungkot lang kasi usually, pag sinabi mong magnet fishing, treasure hunting, isipin mo, gold, jewelry sa Oo. makukuha Ito mo. na. Ito na. Oh, pag bunot mo, Rod. Welding rod. So, Zero. So, Oo. medyo, pero exciting naman daw, Pops J, yung kanilang hobby. No? Kasi pag hinila mo na daw, may force Oo. na, ay, meron na. Pag angat nga lang, wala. parang nangingisda talaga literal, ano? Tama, Pops J. Okay, may peligro ba sa pagsasagawa ng magnet fishing? Kinakailangan ba ng permit dyan? Kailangan mo ba magpaalam? Oh. So, Pops G, in terms of peligro naman, usually kasi, tinanong natin siya ano yung mga kailangan suot. No? So, unang-una talaga gloves. Protective na gloves, okay. Napaka-importante ng gloves kasi Oo. pag hinila mo yung rope, Oo. yung magnet, yung nakuha mo sa ilalim, minsan daw kasi medyo mabigat Oo. talaga. Yan, pwede kang masugatan sa kamay. Oo. So, ayun. Tapos minsan din yung, pwede rin daw gumamit nung eye shield, parang sa Oo. mata. Eye protector Eye naman. protector Oo. naman para just in case daw na pag tumasik yung tubig or any shrapnels pag Oo. angat, protektado yung ating mga mata, Pops J. Nakikita ko parang kung saan-saan lamang sila pwedeng pumuesto, no? Iyan ba kinakailangan ng permiso? Kailangan mo bang kumuha ng permission dun sa halimbawa kahit sabihin mong public yan, syempre, di ba? Ang ginagawa mo, treasure hunting din. Oo, yan ba kailangan ng permit? Tama, Pops J. Yung grupo ni Sir ay lumalapit muna sa official LGU? otoridad Oo. dun sa lugar na yon, papaalam sila kung pwede ba sila mag-magnet fishing Oo. doon. Kung hindi naman, kung walang malapitan na otoridad, usually kinakausap nila yung mga nakatira malapit doon kung pwede ba silang mag-magnet fishing doon. So usually naman daw pwede. Na may mga instances lang talaga syempre na hindi sila pinagbabawala. Tinataboy. Tinataboy sila dahil nga for safety concern din naman nung kanilang pwesto. Pops. Hindi naman sila pinapahabol sa aso. Hindi pa naman, Pops J. Wala naman ganyan. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Tarinque.